Kapag may krisis po sa Middle East, unang tumataas, langis. At kapag tumaas ang langis, domino effect na. Delivery cost, raw material, presyo ng produkto. Ang tanong, kung ikaw ay negosyante, ano kaya ang magiging worst case scenario? Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, hindi natin kontrolado ang global crisis. At bilang mga negosyante, responsibilidad natin na maghanda. Kasi kung di tayo naghanda, nako, baka maapektuhan ng business. So ano po ang dapat nating gawin bilang mga negosyante? Number one, i-secure muna natin ang ating cash flow. Because cash is king. Maniwala kayo sa panahon ng krisis. Siguraduhin po natin meron tayong reserve at least 3 buwan o 6 na buwan ng operating expenses, pansweldo sa tao, kuryente, upa, para huwag naman pusa na kung bumagal ang benta, hindi ka magsasara. Pangalawa, i-review na po natin ang pricing strategy. Tumataas na po ang presyo, tumataas na ang cost. Siyempre, baka kailangan nyo na mag-recompute, kailangan mag-increase na po tayo ng presyo, check din natin yung competitor pricing, check din natin ang kakayanan ng ating target market. Kailangan balanse po. Hindi naman dapat na masyadong mataas ang pera, pero hindi naman dapat tayo pwede malugi. Pangatlo, babaan po natin ang tinatawag natin na overhead. Opo, tanggalin na po natin ang unnecessary expense. I-optimize natin ang operation. Siguro from a 5-day work week, gawin mo ng 4-day work week. Iwas ang waste. Hindi ito ang panahon ng luho sa negosyo. Pang-apat, maghanap po na tayo ng iba pang suppliers. Baka may mga iba kang supplier na mas mura at alternatibo. At pang-lima, palakasin po natin ang benta. Opo, hindi lang pwede panay-bawas, kailangan po mag-isip tayo ng bagong pong channel and avenue. Online selling ba? Delivery option ba? Or bundle offers, no? In other words, para dumami pa ang iyong benta. Ang krisis, hindi natin mapipigilan. Pero ang epekto sa negosyo, pwede mong mabawasan. Sa negosyo, hindi lang ang pinakamalakas ang nananalo, ang pinakahanda at syempre gustong mag-adjust. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.